Alam natin, no, pag ang ating pong mga anak ay atin pong ikinumit, no, inialay sa Panginoon, inihandog sa Panginoon, talaga pong suportado natin ang kanilang Sunday school, no, palaging dinadala sa church. Tayo pong mga magulang ang nagiging saksi po, tama? Na yung kanilang katagumpayan, no? Kaya po sa mga may maliliit na bata, no? Mga magulang, wag po kayong magsawang dalhin po, bitbitin ang inyong mga anak sa simbahan, no? Kasi isang araw po, makikita nyo na lang po yung tagumpay, no? Na nandyan po at nagagabayan po sila. Lalo na ngayon na talagang ang mundo po natin ay malakas po ang impluwensya. Tama po? No? Kaya habang lumalaki sila sa Sunday school, praise the Lord, no? At yan po ay magiging foundation ng kanila pong buhay. Yan. Lalo na po spiritually, no? Mapalago po ang ating mga anak. And again po, congratulations din sa lahat ng graduate, no? Palakpakan natin sila. Yan. Merong mga senior high, may grade school, merong ano pa yung sumunod sa grade? Grade 10. Yan, may mga graduate ng grade 10, tapos grade 12. No? At may college bang graduate ngayon? Parang wala, no? Oo. Si JM, August pa. Pero malapit na. Praise the Lord, di ba, JM? Yan. Provision ni Lord yun, ha? Di ba po? Magugulat na lang po tayo. Ang mga anak po natin ay graduate na at isang araw, pag nag-board exam yan, tutulungan ng Lord na makapasa. Amen! Praise God! Hallelujah! Sige, palakpakan ulit natin si Lord. Alam niyo po, hindi naman kailangan magsawa sa kapapalakpak. Di ba po? Lalo na yung iba, dadalo ng mga concert, talagang todo-todo ang pag-indak, pagtalon, no? But again, for our God, baka nga, sabi nga, yung gawa natin sa Lord, basahan lang, no? Pero Lord, sana po yung palakpak namin, pag-aawitan namin sa inyo, naabot man lang yung trono, di ba po? Ganun po kahalaga po yung atin pong panambahan at pagpupuri at pagbigay natin ng kaluwalhatian sa Panginoon. Ayan po. And again po, I want to thank God for the opportunity, no, na ma-share po ang kanyang salita ngayon. And I'm just a mouthpiece, no? Dalangin ko po na ang salita po ng Diyos ang lalabas sa aking mga bibig po, no? Kaya pray for us na mga tumatayo po dito palagi, no, that the Holy Spirit will move hindi lang sa lugar na to, maging po sa mga nagtuturo, so that ang atin pong mapapakinggan ay tanging salita lang ng Panginoon. Amen po? Kasi marami pong nalabas ngayon na mga katuruan, no? At nagkalat po yan, alam naman natin. So we need to be more rooted talaga sa salita ng Diyos, so that ang ating mapapakinggan ay hindi po siya basta-basta paniniwalaan, but higit sa lahat po atin din po itong alamin. Ayan po, at ngayong umaga, again po, I want to thank God for this privilege to share His Word. To start with, sino pong nandito last Sunday? Ayan, syempre most of all halos nandito. Sino po nakakaalala po ng title? Meron po ba nakaalala ng title o lipas na? Ha? Take up your cross, yon. Galing talaga ni Kuya Jun. Nagno-note siya eh. Nag-copy na. Nag-copy na Kuya Jun eh, no? Ayan. But praise God po, tama. Take up your cross. Bakit po, alam niyo po, halos lahat po ng mga nagme-message ngayon, bakit ito po ang kailangang ibahagi, no? Bakit cross? Bakit po rapture? Bakit po be ready? No, kahapon sa men's namin, are you ready? Yun din po ang mga why? Because we are seeing what is happening in the world. Tama po? Kasama na po dyan ang wars, rumors of wars, di ba po? Patayan, yung love of many ay nanlamig na po. And these are, ito po ay mga signs po na ang Diyos po ay malapit nang dumating. Kaya po ang sinasabi po natin, habang nalalapit ang oras na yan, kailangan tayo po, na anak niya po, ay naka-ready, at higit sa lahat, ready rin pong pasanin ang krus na yan. Sapagkat yan lang po natin mapapatunayan sa Panginoon na, Lord, I want to serve you and I love you. No? Pinahahalagan ko yung cross na inyo pong binitbit dati. At hayaan nyo rin, Panginoon, na ang cross kung ito, mabitbit ko rin. In Jesus' name. Amen? Kasi mahirap pong magbuhat ng cross.
kung wala pong kalakasan din na gagaling sa ating Panginoon. Kaya ngayong umaga po, babalikan po natin ang text last week, no? Ito po ay manggagaling sa Mark 8:34. Balikan po natin siya. Ito po ang sabi po diyan, Mark 8:34. When he had called the people to himself, with his disciples also, he said to them, whoever desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Tayo pong sandaling manalangin. Panginoon, ngayong umaga minsan pong muli kami ay nagpapasalamat sa pribilehiyo, Panginoon, na binigyan niyo kaming pagkakataon, Panginoon, magpuri, sumamba sa iyong dakilang pangalan. At Lord, kalaki po ng aming pagpunta dito, hindi lang po para kayo po ay ma-meet namin, Lord, amin pong makatagpo sa lugar na to, but higit sa lahat, Lord, kami po ay handang makinig ng inyong salita, Lord. Kaya malaya po kayong kumilos, Panginoon, sa lugar na to. We invite your holy presence, Panginoon. Let the Holy Spirit move, Lord, touch our heart. At sa umagang ito, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong banal na trono, humihingi, Panginoon, sa lahat ng kapatawaran, sa lahat po ng aming nagawang pagkakasala, patawarin niyo kami, Panginoon. Search our heart, Lord, ano man po ang masamang motibo, masamang pag-iisip, mga nagawa namin, Lord, sadya man o hindi, patawarin niyo po kami, Panginoon. At amin dalangin, Lord, na nawa ang inyong salita ay tumimo sa aming puso, nang sa gayon, Lord, sa aming paglabas sa pintuang iyan, Panginoon, dala-dala namin ang pagbabago, Panginoon, sa aming buhay. Dala-dala namin ang pag-asa na tanging sa iyo lamang makakamtan. At dala-dala namin, Lord God, ang iyong salita upang ito ay tayuan, ito ay aming maging gabay sa aming pang-araw-araw na buhay. Kaya Lord, minsan pong muli, sa iyo ang pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, sige, palakpak para kay Lord ulit. Praise the Lord. Ayan po, no? At ang sabi dyan sa Mark nga, no? Mark, when he said, so kausap niya yung mga tao dito na sumusunod po sa kanya, sa ating Panginoon, kasama po yung mga disciples, tinawag niya po, he said to them, whoever desires, no, ang sabi dyan, whoever desires to come after me, let him deny himself. So, pag sinabing whoever desires, ang sabi po natin last week, what is your desire as a believer? Ngayon po ba naisip nyo na ano po ba talaga ang desire ko? No? Kasi ito yung topic last week. Meron na po ba kayong naisip sa mga sarili nyo, Panginoon, ano ba talaga ang desire ko sa buhay? Ang magpayaman o magsilbi sa inyo? Ganyan naman palagi ang pag ang Diyos po ang nagtatanong, it's between God and money. No, again, palagi nating sinasabi, hindi masama ang pera. Nagiging masama ang pera pag ito na po ay minahal mo na. Sa halip na ang asawa mo, mahalin mo, ang minahal mo na ay pera. The love of money is the root cause of evil. Kaya nagiging masama pag minahal mo na. So palaging ganyan, what is your desire now? No? Kaya po ang sinasabi po dyan, what is your desire as a believer? Is it our desire to come after Jesus or to chase this world? Pag sinabing chase this world, kayamanan ng mundong ito ang iyong hinahabol. Kaya sometimes po, umaga at gabi, babalik ta rin na natin, yung umaga nagiging gabi, ang gabi nagiging umaga, at sometimes wala na pong tulog. Bakit? Kasi gustong magpayaman. No? Again po, ang pagpapayaman, hindi masama. Ang pera, hindi masama, huwag nyo lang siyang mamahalin. Bakit din po nire-remind tayo nun? Because for our health. No? Alam nyo po, mas importante po ang malusog na pangangatawan kaysa marami kang pera at marami ka namang karamdaman. Diba? So why will you chase? Enough na po yung sabi nga ng Panginoon, no? Sa salita niya, no? Yung tayo po ay makontento kung anong meron tayo. Because sino po ang nagpupuno ng ating pangangailangan? Ang Panginoong Jesus. Sometimes, sobrang yaman ng tao, pero dahil walang Panginoon sa kanilang buhay, ano po nangyayari? Malungkot ang buhay. Sino po ang masaya ngayon dahil nakilala po ang Panginoong Hesukristo? Ayan. Kahit walang pera. Amen? Di ba? Kahit walang pera. Because the joy of this life that we have is Jesus. Amen po ba? Ayan, moving forward,
Ang sabi po dito, balikan po natin, next point po natin last week. Ang sabi diyan, whoever desires to come after me, let him deny himself. Pag sinabing deny, it is the desire to shift from self-centered living to God-centered living. Dati po, ang iniisip natin, sarili lang natin. No? But this time po, tayo po ay nakatuon na po. Ang mga mata natin ay focus na po kay Jesus. Amen? Sa hindi na po magfo-focus sa mundo, but we will focus on Jesus. Next point, ang sabi po dyan, and take up His cross, no? Taking up the cross, it means, ang sabi po dyan, the cross itself, no, sa Roman context, symbolizes a journey towards death. Napag-usapan po natin that the apostles dati po, no, like Peter, no, like Simon, like Paul, no, sila po ay dumanas po ng kamatayan, no? In fact, si Peter ang sabi, no, balikan natin, yung kanyang kamatayan na pagpapako sa krus, sabi niya hindi niya matatanggap na pareho sila kung paano namatay ang Panginoong Hesus. Hindi siya karapat-dapat. Kaya nirequest niya pa na siya po ay i-crucify ng pabaliktad. Because naiintindihan ni Pedro kung gaano kahalaga ang Panginoon. Kung gaano kahalaga ang ginawa ng Diyos sa buhay niya na mamatay, mapako sa krus for you and for me. Kaya sabi niya, hindi tama na ihalintulad ang kamatayan ko kay Jesus. No? The next po, no, si Simon, the Zealot, siya po ay namatay ng hinati po sa dalawa. And si Paul po, lastly po, ang sabi po dyan, siya po ay pinugutan ng ulo. Taking up their cross, ito po, ang nagiging resulta. Kaya po, ano po ang atin pong natutunan last week? Lord, kaya ko pa bang pasanin yung cross na yan? Kaya ko pa bang balikan natin, pipicturean yata. O, yan. Pakibalik. Ayan. Pwede po, ayan. Okay? So, Lord, kaya ko pa bang bitbitin yung cross na to? And then I will, what? I will follow you. No? I will follow you. Kaya ang sabi ni Lord, and follow me. Pag sinabing follow me, commitment to follow Jesus' example. Ang dami pong binigay ng Panginoong Hesus na example, ang dami po niyan teaching. Ang tanong po, tayo po ba ay committed na ito po ay sundin sa buhay natin? Sinasabi po na forget not thy assembly, pero po, 10 lang ang tao kahapon sa men's fellowship. Ilan po ang men's dito? Pwede pakitaas ang kamay. I think lampas ng 10 to. Pero po kahapon, 10 lang po ang umattend sa men's. Pero malinaw po sa salita po ng Diyos, forget not thy assembly. Bakit po? Kasi doon sa mga tagpo na yun, baka po mapalakas ka, meron kang problema, matulungan ka ng salita ng Diyos, ma-equip po tayo. Kaya po, palagi sinasabi, si Lord ba ang una sa buhay mo or ang mundo? Sana po naunawaan po natin, no, gaano po kabigat yung pong mensahe, gaano po kabigat sa isang Kristiyano na tayo po ay dumalo sa mga gawain. Unless it's a matter of life and death siguro, no? Pero kung, kasi may birthday, kasi naimbitahan, hindi ko po alam eh. Hindi ko po alam, kayo po makakasagot niyan, no? So, are we, committed to follow Jesus' example, no? Pag committed ka dyan, ito po ang sabi, commitment to follow Jesus' example, unang-una, kailangan po yung humility and sacrifice. Tingnan nyo po. Kailangan po yung kababaang loob palagi. Handa ka po ba na ikaw po ay magpakumbaba sa iyong, sabihin natin, staff, kung ikaw po ay boss? Sino mga boss? Hindi po boss. Yung mga boss, yung may mga hawak na tao dito, yung mga supervisor dito, mga manager dito, may boss doon sa likod. May mga hawak na tao. Handa ka ba na magpakumbaba sa staff mo? Kasi sinasabi ng Lord, palagi po yung humility. Handa ka bang mag-sacrifice para din sa staff mo? Meron bang ganun? Na halimbawa, merong absent, pero kailangan ng staff mo umalis at huwag ma-extend. Handa ka ba as boss? Sige, umuwi ka.
Ako muna magko-cover ng iyong departamento. Meron kayang ganon? Yan po yun eh. You will sacrifice. What else? Unconditional love. Kahit hindi na po kaibig-ibig yung taong kaharap mo. Mamamatay tao yan. Sugarol yan. Babaero yan. Lalakero yan. Diba po? Drug lord yan. Kahit na po yan ay riding in tandem. Ang sabi ng Panginoon, unconditional love ang ipapakita mo sa Kanya. Bakit? Kasi tayo minsan ay nasa putik din. Nainahon din naman ng Panginoon eh. So bakit hindi natin mamahalin ang kapwa natin? Sabi nga ng Panginoon, the second commandment is this. Sino po nakakalam? Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Love your neighbor as yourself. So kung galit ka dito sa taong hindi nakaibig-ibig, sinuway mo na po ang utos ng Diyos. Sabi diyan, commitment to follow Jesus' example. Commitment to follow Jesus' teaching. Ano yung teaching niya? Submission to God. Part po ng submission is that yung awe and reverence natin sa Panginoon. Pag sinasabing awe and reverence, pag sinasabing pangalan ng Panginoon, luluhod ka na eh. Ibig sabihin po, ano ba ang connected sa Panginoon, dapat i-honor natin. Whatever is connected sa salita po ng Diyos, sa pangalan niya, i-honor natin. Tulad po ng pag-repent. Sabi po ng Panginoon, repent for the kingdom of God is near. Pero po, hindi tayo makapag-repent. Kasi ayaw nating bitawan yung ating pong paboritong kasalanan. Di ba po? This is just a review, so moving forward. At ang sabi po dyan, ayan, the arrival of the kingdom of God. So dahil po merong ganyan, kailangan po nating ituro ang salita ng Diyos. In other words po, yung reflection natin last week, ang sabi dyan, a true believer, would you desire to pick up your cross or you will aim for the crown? Naiintindihan po natin, bibit-bitin ko yung cross kasi ginawa ng Panginoon. O iisipin ko, ano ba yung reward na makukuha ko sa sacrifice na gagawin ko? Or you are expecting na pag binitbit mo yung cross mo, wala kang mapapala. Handa ka ba doon? O dahil binibitbit mo kasi meron kang aim na makuha? Babalikan natin sina Shadrach, Meshach at Abednego. Ang sabi po nila nung sila po ay itatapon na sa fiery furnace na pinainit ng 7 times, na yung naghatid sa kanila ay habang umaakyat na matay din. Di ba po? Bago po sila ilaglag po doon sa fiery furnace, ang sabi nila, kaya kami iligtas o hindi ng aming Diyos, hindi kami kailanman luluhod sa inyong Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, may reward or wala, iligtas or hindi, we will never submit to your idols. We will never submit to the pattern of this world. Amen po ba? Would you desire for a total commitment rather than a half-hearted faith? Alam niyo po, ang sabi ng Panginoon, pag ikaw ay lukewarm, anong gagawin niya? I will spit you out in my mouth. Ibig sabihin, Kristiyano ka na, sa umaga, sa gabi, ikaw ay Christine. Christian ka sa umaga, Christine ka sa gabi. Di ba? Yan ang viral ngayon, di ba? Tama po, viral? Yun po yun eh. Hindi tayo pwede maging double standard. Pag sinabi mong mahal mo ang Diyos, kaya mong itakwil ang mga bagay na dati mong gustong-gusto. Ngayon, ang gusto ko na, Lord, gusto ko nang magbasa ng Bible, manalangin, hanapin ka sa umaga, hanapin ka sa gabi, sa pagkainan, magpasalamat, na dati hindi mo namang ginagawa. Tama? Ayan na po yun. No? What is your desire? That's why po, the question is, what is our response? No? Ang sabi po, what is our response to the cross? Ano na po ang response natin sa cross? No? Ready ka na ba talaga? Di ba po? Then, ito po ang atin pong magiging title ulit. Siyempre, this is our part 2 ng Take Up Your Cross. No? Pero may subtitle na po. Christ
above all. Dapat po, bilang Kristiyano, palagi pong mangunguna ang Panginoong Hesukristo sa buhay mo. Dahil kung hindi po, lahat po ng pinag-uusapan natin, baliwala. You will never commit, you will never follow, you will never follow the example of Jesus, you will never follow the teaching of Jesus. Bakit? Hindi mo nga siya priority eh. Bilang Kristiyano, it is our desire sana sa puso natin, Panginoon, manguna ka sa buhay ko. Pag sinabing manguna sa buhay natin, mula sa ating isipan, hanggang sa ating puso, hanggang sa mga kamay natin, hanggang sa mga talampakan natin, sa mga paa natin, dapat ang mga ito ay makakabigay ng kapurihan, kaluguran sa ating Panginoon. Other than that, putulin na lang daw natin nang makapasok tayo sa langit. Kasi kung hindi susunod ang kamay mo, sayang naman. Putulin mo na lang nang sa gayon, makapasok tayo sa kalangitan at maging ready. Now, eto na po tayo, no? If we say, sabi po dyan, if we say, Christ above all, no? Ito po ang question, no? What is the question if we say, Christ above all, no? Number one, no? Kung si Kristo ang higit sa lahat sa buhay natin, number one, am I really putting Christ first in my life? Am I really putting Christ first in my life? Number one question. Bakit po? What gets your first attention? No, kung si Lord po, no, ang ating Panginoong Hesukristo po ang atin pong number one priority. In other words, follow-up question, what gets your first attention? Kristiyano ka na, pero ano pa po ba ang iyong makakapagkot ng attention sa'yo? Is it good or is it godly? Alam niyo po, meron kasing magandang tingnan sa mata ng tao. Tama? Ganda tingnan, no? Ang tanong, is it godly? Maganda pong tingnan na ikaw po ay pinagpapala, yumayaman. Pero ang tanong, hindi po ba yan dahil sa tulay na hindi na itayo? O sa mga dike na nag-cause po ng baha? Kaya ka merong anong kotse yun? Rolls Royce na may payong. Mayaman ka, ang ganda tingnan sa tao, pambihira, yung bahay mo may elevator. Saan ka makakahanap nun? Pag dumaan ka ron, wow, ang laking bahay, pambihira, may elevator. The question is, saan nang galing? Or would you like na matira po sa isang bahay na merong pag-ibig, nangunguna si Lord, simpleng buhay, kasi po, you honor God. Would you choose yung good? Or would you choose the godly? Kaya po ang sabi po no, sa Proverbs 21:2, no, ang sabi po diyan, every way of a man is right in his own eyes, no? But the Lord weighs the heart. Sa tingin natin sa mata ng tao, ang ganda naman ito. Pag yumaman talaga ako, bibilhin ko lahat ng kotse, di ba? Oh, Lord, pag ako'y pinagpala mo, sana makaabot ako dun sa mga taong pwede kong matulungan. Di ba po? Salamat po, TGM family, for your generosity. Pwede ba nating palakpakan si Lord sa generosity ng mga taga-TGM dahil hindi tayo pinagkukulang ng Lord because of your generosity? Naniniwala po ba tayo doon? Salamat po sa puso nyo. Why? Because ang atin pong 12 delegates for this coming Resilience Camp has been fully paid na po lahat. Praise God. Sana kasama si Kuya Jerry doon. But praise God. Yung iba po walang-wala, pero bayad. Praise God. Praise the Lord. Bakit? May puso na naiintindihan na mas mabuti nang ilabas ko yung pera ko makatulong sa youth na gustong umattend ng camp. That's why nga palagi ko sinasabi, sinong gustong sumama, wag niyong problemahin because the Lord will provide.
Amen? Kaya salamat dun. Sige, palakpakan natin si Lord. Kaya po, have faith. Lord, wala ako. Gusto ko sumama. Sulat ko pangalan ko. Ang bira, isang araw, bayad ka. The Lord will provide. Amen? Kaysa naman, Lord, meron akong pera dito. Humingi ng tulong ang church na mabayaran ng ibang youth. Kaya lang, lalabas kasi kami, Lord, na may usapan na kami ng mga barkada eh. Iba po, anong pipiliin natin? Barkada or yung youth natin mapa-attend sa... That's sacrifice. Maganda sa paningin ng barkada mo, pambihira, nakadalo to. Minsan mga big time yung tagpuan na ganyan eh. Payabangan eh, di ba? Kasi gusto mo rin mayabang ka. Dapat nandun ako, Lord. Naipakita ko yung kung anong meron ako. Or I will choose to give na lang, Lord. Pwede ko naman tanggihan, marami pang araw na magkita-kita po kami. Di ba po? Is it good? Or is it godly? Kaya po sa Judges 21:25, alam niyo po, bago mag-end po yung Judges 21:25, ang sabi doon, in those days, there were no kings. Wala po mga hari during that time, papunta na po yung mga kings, no? The next book, no? Papunta na. So wala mga hari, judges lang. At ang sabi doon, there were no kings. At ano pong ginagawa ng tao? Everyone did what was right in his own eyes. Hindi po nila ginawa yung what is pleasing in the eyes of God. Kasi ang mga tao po, kung ano ang maganda sa mata, mas gagawin niya. Kaya the book of Judges ended that way. So medyo nakakalungkot. Ibig sabihin, may chaos, bahala na sila sa buhay nila. Kung kinakailangan pumatay, kaya ganun magulo sa Israel during that time. Kung kinakailangan i-grab ko yung lupa, no? Dito sa Molino, para mapatayuan ko ng bypass road, na eventually meron namang subdivision ko itatayo. May ganun ba? Pero ganun po ang mga Israelita dati. Kung ikaw mayaman, meron kang widow na nakita, pambihira, gagrab ko yung lupain yan. Ang ganda nito pag nakuha ko tong lupain na to. Di ba po? Ganun po yun dati, because walang hari. Next po. Kaya po, sa mata ng tao, maganda sa paningin. Yan po ang basihan ng tao, no? Maganda sa paningin. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung maganda at gwapo. Siyempre po, anak po yan ng Diyos, di ba po? Sabi, ang ganda mo ngayon. Ngayon lang. Patay. Hindi, ang ganda mo natin po ngayon at gwapings, no? Mga gwapings. Sabi dyan, do you acknowledge? Sabi dyan, do you acknowledge? Bilisan po natin, do you acknowledge God first or He only come in when things go wrong? Tama po ba? Kasi walang-wala. Kasi hirap na hirap. Luluhod ka ngayon. Pero nung maganda ang buhay, wala namang Diyos. Wala nang pakialam sa Diyos. Next po, next point. Are my choices aligned with His teaching and example? Meron na pong teaching and example ng Panginoon eh. Ang tanong po, are we aligned? Pakitanong po yung sarili nyo, align po ba yung ginagawa ko? Align pa ba yung ginawa ko kagabi? Align ba sa Lord yung ginawa ko kahapon ng umaga? Align din kaya yung iniisip ko na pupuntahan ko mamaya? No? What influences my decision? Is it the Word or the Word? Is it the world or the Word? Ano po yung nagbibigay impluwensya sa atin, sa desisyon natin bilang Kristiyano? No, kaya po ang sabi sa Romans 12:2, ito po ay gasgas na. Ang sabi po dyan, don't copy the behavior and custom of this world. Sabay-sabay natin basahin yung sumunod. But let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Do not be conformed. No? Ang sabi dyan, do not copy the behaviors of this world. Kaya lang sometimes sa mga Christian tayo nakikita na ayaw ko na lang mag-look, Lord. Ayaw ko na lang mag-look. No? Kahit nga i-message mo na lang, pwede bang medyo bawas-bawasan mo kasi medyo
Di ba po? Merong mga ganong senaryo, no? Talagang malakas ang loob bilang Kristiyano. Talagang i-message mo rin, no? Siguro may nakakaalala ng mga ganyan. Bakit? Hindi importante sa Kristiyano ang tinatawag na viral. Hindi importante sa atin yung tinatawag na TikTokers ka at nakikilala ka. Hindi po yun. Dapat po, bilang mga Kristiyano, dala-dala natin ang salita ng Diyos na kung saan po we are thinking what is good and pleasing and perfect sa mata ng Diyos. Not to be viral. Viral ka sa mundo, hindi ka naman viral kay Lord. Di ba po? It's up to you. It's your choice. The world, the pattern of this world, or the Word of God ang ating susundin. Pag sinasabi ng Panginoon, magsuot tayo ng desente, magsuot tayo ng desente. No? Hindi naman sinabi, pag nag-church kayo, naka-ballroom lahat kayo dito. No? Yung doble-doble. Kasi noon, ganun yung mga babae. Talagang sobrang may ano pa yun. Yung pahigpit. Hindi naman sinabing ganun ng Lord. Papunta ka ng church, magsuot ka ng desente. Papunta ka ng mall, wag naman yung sobrang ka. Na ang nangyayari po, tayo po ay nagiging cause na ang mata ng tao ay magkasala. Mata pa lang kasi, inisip pa lang kasalanan eh. Dapat we as Christian, hindi tayo maging stumbling block sa pananalita, sa pananamit, sa pagkilos. Dapat po, pag tayo tumayo sa tao, we bless that person. Hindi lang mabibless, kundi sila po ay madadala natin sa paanan ng Diyos. Moving forward po, kaya po pag sinabi dyan, the word or the world, the world or the word, ang sabi dyan, when you choose between right and easy. Gusto mo ba yung tama o yung biglang liko, biglang shortcut, biglang bayad na lang ako, Lord, ng kasi kailangan ko, magbabayad na lang ako ng, anong tawag dito, yung pag nagpaparehistro? Fixer, di ba? Easy, Lord, eh. 500 lang idadagdag ko, eh. Kung pupunta ako ron, kakain pa ako sa Jollibee, mag-aantay pa ako, magagasolina pa ako, ang mahal. Fixer na lang, Lord. O kaya selfish or loving. Magbibigay po ba ako o hindi, ikikip ko na lang to kasi gusto kong magpayaman. Pero may nakita kang nangangailangan, ba't hindi mo maabutan? Meron ka naman, kahit 150. Ang bihira eh, kung walang makain yung tao eh. Matitiis mo ba yon? Matitiis mo ba yon na nakikita mo yung kapwa mo walang makain? Ikaw, halos nagka-gout na tayo. Nagka-gout na, kakakarni natin. Diba po? Tawa kayo ng tawa. Siyempre, pwede rin naman gulay. Di ba? Di ba sometimes hindi isipin natin, ang sarap ng luto natin eh. Paksiw na pata. Wow! Yung kapitbahay nyo, walang makain. Inabutan nyo po ba? Meron na nag-abot sa kapitbahay kasi nakita mo walang makain? May gout din, wag na lang. Vegetable na lang. Bumili ka ng talbos ng kamote, kangkong. Ano pa patanggal ng gout? Saluyot, okra, alugbate. Lahat ng madulas, bigay mo na. At least libre. Di ba? Ano po bang gusto natin? Gusto natin maging powerful tayo or maging noble? Sumikat o maging ano ba noble sa Tagalog? Tiningnan ko na yan eh. Nasa utak ko lang pero sa Tagalog. Ano ba tong noble? Kalimutan ko sa Tagalog. Ang hirap talagang lumaki sa Amerika. Diba? Parang yan, kalugod-lugod. Yan. Ikaw po ay nagiging sa mata ng tao po, mabuting tao ka. Marangal ka, yun. That's the right term. Marangal. Diba? Marangal ka ba o gusto mong maging powerful? Anong gusto mo? It's your choice. Kaya po in Matthew 20:28, nasabi po dyan, ang Lord po, no? Matthew 20:28, yun. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Ang Panginoong Hesus, binigay niya ang buhay niya, para sa iyo at sa akin, no? Siya po ay naglingkod at hindi po siya para paglingkuran. Di ba po? So, Jesus didn't choose earthly power or status.
He chose humility, service, and love. Ito po ba ay kaya nating gawin? Kaya po ang tanong palagi sa atin ngayon, handa ba nating sundin ang Panginoong Hesus? The teaching, the example. Kaya ba natin? Na ang Panginoon, no, ay bagamat siya ay Diyos, ay nagpakumbaba. What? Bakit? To die on the cross. To serve people and not to be served. Number 3 po, ang tanong po dyan, ano po ang katanungan? Number 3, no, ang sabi po, am I ready to take up my cross? No? Nung nakaraan po, take up our cross, but now are we ready? Ready na ba talaga tayo? Yan po ang question. Bakit po? Because, ang sabi po dyan, what do you value the most? No? Kasi pag tinake up mo yung cross, merong kapalit po yan. At handa ka bang ipagpalit yung gusto mo, yung valuable sa'yo, which is ayaw ng Panginoon? Is it, mas gusto mo ba yung value ng bigat ng ginto? Or the worth of heaven? Anong gusto nyo? Meron kayong ginto, meron ka ng hepa, yun bang gusto mo? Kasi may kwintas dito, may kwintas dito, may kwintas pa rito. Iba po? Kwintas gold watch. Or kung ano yung nakalaan sa langit para sa'yo. Ano po? Or gusto mo bang maging ganito? Gold digger. Oy, wag niyong literalin. Pero merong ganun. No? Gold digger. Ito po, ayan, oh, nagmimina ng ginto. Kayo naman. Ano ba tawag dyan? Miner. Hindi gold digger. Di ba? Or you want to be a fisher of men. Gaya po ng pagtawag ng ating Panginoong Hesus. Sinong unang tinawag ng Panginoon? Si Pedro at si Andrew. Si Andres, yung magkapatid. Di ba po? Di ba? Nakita niya, nag-aano ng net, walang huli. Tapos, sinabihan niya, sunod kayo sa akin, I will make you fishers of men. Wala po silang dalawang ano tawag nito? Hindi na dalawang isip pa or whatever. Yes, Lord, we will follow you. Diba? Or anong sinusunod ng puso mo? Magkamal ng ginto, no? Kaya po, mga kapatid, no, following Jesus, kung siya po ay above all sa ating buhay, it needs total surrender po. Without the total surrender po, no? Kaya po, kung makikita nyo po yung mga slaves dati, total surrender yan eh. Yung mga slave dati, wala namang magagawa. Pag sila po ay binili na sa Israelites, wala sila magagawa. Pero merong 7 years, after 7 years, sabi ng Lord, palayain nyo na yung mga slaves nyo para naman makapamuhay sila. But habang ikaw po ay slave sa Israel, total surrender ka sa amo mo. At pag total surrender, that is sacrifice, obedience, and endurance. Na ito po ay ginawa po ng ating Panginoong Hesukristo for you and for me. Ano ang sacrifice ng Panginoon, di ba? Yung buhay niya. Kaya tayo po, ano po yung mabibigay natin, no? Ano po yung we can giving something up, or ang sacrifice pwedeng, ano ba yung kaya kong tanggihan? Yan. Ano ba yung kaya kong tanggihan na dati gustong-gusto ko, pero dahil mahal ko si Jesus, gusto kong sumunod sa Kanya, tatanggihan ko na to. No? Obedience, it is the reverence. Obedience, it is our reverence and awe sa Lord. Pag sinabing obedience ka, dapat may paggalang ka, may pagsunod ka. Every time na tawagin ka lang, Jeff, narinig mo si Lord? Yes po. Hindi yung, Jeff, wait, time first. Let me finish first. Tinatawag ka na ng daddy mo. Wait. Tapos hawak mo pala yung tablet sa kwarto. O kaya pagpapasok yung daddy mo, tatago mo yung tablet, kunwari wala kang ginagawa, paglabas, tablet na naman. Pero sabi ng tatay, matulog ka na kasi bukas may pasok ka pa. Obedience. Our endurance, it's the perseverance through hardship. Kahit anong hirap ng buhay, Lord, I will not commit anything that will not pleases you.
I will not, anong tawag natin dito? Compromise, Lord. Hindi ko pa iihiin yung diesel ng kumpanya, yung truck ng kumpanya, para ilagay ko sa diesel na sasakyan ko. Di ba po? Kailan lang 500 ang pina-full tank ba yun, or 500, tinakbuhan po yung gasoline boy. It cost 5,000. Tinakbuhan niya. Di ba? Naka-ano pa yun? Anong sasakyan to? Innova. Tinakbuhan. Sa mahal daw ng diesel, ayaw na magbayad. Kawawa naman yung gasoline boy. Instead na, gasoline boy, sa hirap ng buhay, eto, dagdagan kitang 100. Sana makatulong. Di ba po, iba po ang logic ng Panginoon sa logic kasi ng mundo eh. But the logic of the Lord is endurance through hardship. Kahit mahirap ang buhay, we have a God na pwede nating pagkatiwalaan. Amen? Talakpakan natin si Lord. Kaya po in Philippians, bilisan natin, Philippians 2:6-8, ang sabi po dyan, though He was God, ang ating Panginoong Yesus, He did not think of equality with God or something to cling to. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When He appeared in human form, He humbled Himself in obedience to God. And died a criminal's death on the cross up to the end. Sabi nga ng Panginoong Hesus, Lord, tanggalin mo to, kaya lang hindi pwede kasi it is your will na isang araw ipako ako sa krus para po sa mga anak nyo. Hindi kayang tanggihan ng Panginoon, pero dadanasin niya yung sakit. Pero kailangan niyang i-endure ang pagdadaanan niya for you and for me. Get a better place. Diba? Parang si Michael Jackson, for you and for me. Yun ang ginawa ng Panginoong Hesus. For you and for me. Kaya po in Matthew 24:13, ito po ang paalala sa atin, but he who endures to the end shall be saved. Gusto nating masave, mahirap ang buhay, but endure, kapatid. Yung kalakasan na kailangan mo manggagaling sa Diyos, meron tayo noon. That's why kahit anong hirap ng problema, ang mga Kristiyano can smile in the storm. Yes. Kahit mayroong problema, can dance as David danced. Diba? Kahit nakasaklot si David, nagsasayaw pa rin. Pag nagsusuot sila ng saklot, that means sila ay nagmumurn. Pero bakit nakakasayaw pa si David? During the time, because he has a God. Papakita niya na kababa ang loob, pero Lord, nagtitiwala ako sa iyo. I surrender my kalagayan ko ngayon, Panginoon. Pero Lord, magtitiwala ako sa iyo that you will do something for me. Ngayon, Lord, kung wala, I will still love and follow you. Hindi kapalit yung yung sa mundo. Malapit na po tayo matapos. Ano po ang ating pong reflection, The Lord endures everything for you and for me. Kaya po, pag sinabi nating si Jesus po ang nakahihigit sa lahat sa ating buhay, ano po ang dapat nating tandaan po? Ano po ang katanungan? What will it bring in our life? Tingnan niyo po. Handa na po ba kayong malaman kung ano yung dala-dala or ano po yung kapalit pag ikaw po ay nasa Diyos? Sino pong handa? Amen, Yan. Kasi pagka na kay Kristo, merong kapalit eh. At ito po ang ating pag-uusapan. Ang tanong po, pag na kay Kristo ba, is it winning or losing? Winning. Yan magandang sagot. Dapat may conviction. Winning. Is it gain or deficit? Gain tayo. Kaya nga po ang sabi, at the end, hindi naman mababaliwalaan lahat. Ito po ang sabi ng Panginoon, after niya po na mabaptize at siya po ay ang ready na po ang ating Panginoon to spread the good news, Siya po ay nag-minister na. After niya pong magpagaling, and then po, ito ang kauna-unahang turo ng ating Panginoon. At nilagay ko po ito sa Tagalog, namnamin po natin. Kasi po ito dapat ang buhay ng isang Kristiyano. Amen? Tandaan po natin to, Ano po ba ito? Ito po ang tinatawag na beatitude.
Beatitudes. So, it will be our conclusion now. Tingnan niyo po ang Beatitudes, ha? Tingnan niyo po. Basahin po natin ng Tagalog, ha? Habang binabasa ko, namnamin niyo po. No? Kasi ito ang buhay ng isang Kristiyano, eh. Ang sabi po sa Beatitudes, no? Matthew 5:3-12. Ang sabi diyan, pinagpala ang mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos. Wala kang inaasahan ngayon, kundi ang Diyos. Ang sabi diyan, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Meron ka bang nagdadalamhati ka ba ngayon? Dahil Kristiyano ka na, ikaw po ay aaliwin ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba. Sa mundong ito, hindi pwedeng magpakumbaba ka. Sa mundong ito, dapat kilala ka, viral ka, dapat powerful ka. Pero sabi ng salita ng Diyos, pinagpala ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kalooban mo ba na sumunod sa Diyos ngayon? O nagdadalawang isip ka pa rin na buhatin mo yung cross? Kasi ang hirap naman, Lord, eh. Kaya lang sabi dito, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Ang hirap mag-ministry, Ang hirap mag-outreach. Ang hirap mabilad sa araw para lang i-share mo yung salita ng Diyos. Lalabas ka ng pera para mamasahe. Kakain pa kayo sa Jollibee. O kaya, kay Uncle John's na lang para mura-mura. Pero po, mangingitim ka. Mangingitim ka. Pero po ang sabi dyan, sapagkat sila'y bibigyan ng kasiyahan ng Diyos. That's why pag lumabas ka, merong naligtas, kasiyahan. Isang kaluluwa lang ang maligtas, nagbalik loob sa Diyos, libo-libong anghel ang nagdiriwang sa langit. Minsan ka ron, eh. Minsan kang inahon ng Diyos, pambihira. Tapos ayaw mong gawin sa kapwa. Moving forward, kaya ang hirap, no? Ang hirap sumunod sa Diyos. Kasi ito, number 7, ang sabi po dyan, yan, 7. Pinagpala ang mga mahabagin. Wow! Kung ikaw po ay merong pusong mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Kung kaya mo magpatawad, kapatid, gawin mo. Kasi minsan ka nang kinahabagan ng Diyos. Sa dami nating pagkakasala, dapat pinako na tayo. Pero hindi, hinahabagan Diyos sa atin. Pinagpala ang mga may malinis na puso. Wow, bakit? Sapagkat makikita nila ang Diyos. No compromise, kahit mahirap ang buhay, basta malinis ang puso mo isang araw, pambihira. Makikita mo ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Blessed are the peacemaker. Bakit? Sapagkat sila ituturing na mga anak ng Diyos. Kung ikaw nagmamaneho, nagitgit ka, pabayaan mo na. Huwag ka na makipag-road rage. Kung kaya namang pag-usapan na lang sa mabuting usapan. After office, usap tayo. No, joke lang. Di ba? Nakabundol sa'yo motor. Fortuner ang kotse mo. Magagalit ka. Fortuner to, bago to, 2026. Hulugan pa nga lang, di pa bayad eh. Binunggo mo na. Why not? May pera ka naman. Tanggal yung fairing niya. Na 8 pa yung gulong. Baka pwede mo ngang... Kalimutan mo na, ito, pampagawa ng gulong. Bakit? Kristiyano ka. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sino na minsan na-persecute kasi sinunod mo ang Diyos? Sinabihan ka ng kamag-anak mo, ng kaibigan mo, ng kapitbahay mo, hallelujah, hallelujah pa to. Yung buhay naman hindi umaangat. Oh, bakit? Ang kaligayahan natin ay ang Diyos. Kahit simple ang buhay, kapatid, hindi niya nauunawaan yun eh. At Christian, mas gusto natin na tayo po ay may kasiyahan sa Panginoon. And lastly po, sa 11, sabi po dyan, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan. Napawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit.
Alalahanin ninyong inusig din ang propeta ang nauna sa inyo. Yung mga prophet noon, mas malala pa. Pinatay, binato. At yung mga apostles na nauna sa atin, nakita nyo kung paano sila namatay. Ang iba sa kanila talagang torture. Tayo po, wala sa kalingkingan. Pero po, hindi natin matayuan ang pagiging Kristiyano natin. Mas tatayuan pa natin ang mundo. Sayang po ang ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung handa ka na kapatid, bitbitin yan, ito ang kapalit. Mahirap, ape, pero po may gantimpala sa Panginoon. Pero kahit wala na yung gantimpala, Lord, kasi alam ko naman, ikaw ang Diyos na buhay at nagligtas sa akin. Kaya po at the end of the day, ang sabi po, tingnan niyo po at the end of the day, your labor in the Lord is not in vain. Pwede ba dating palakpakan si Lord na tayo po tumayo? Hindi na po tayo magpapa-altar call, but dyan po sa mga, lumapit na po kayo last week Ngayon na lang po ay reminder, no? Lumapit kayo last week, sa mga lumapit, praise the Lord. Alam nyo po, ito ang kapalit nun. Kaya mo pa bang tanggapin? Ito ang kapalit nun. Dito tayo magkuklose Ang buhay ng isang Kristiyano is not a bed of roses. Mahirap. Pero kumukuha tayo ng lakas sa Panginoon. Kumukuha po tayo ng ligaya sa Panginoon. Kumukuha po tayo ng pag-asa sa Panginoon. Hindi sa mundo. And if you are ready, na buhatin na talaga yung cross na yan, to serve God, to honor God, magpagamit, just raise our hands. So as our team, worship team sing this song, pagbulay-bulayan po natin ang salita ng Diyos ngayon. Hallelujah. Kapatid, taas mo yung kamay, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah. Purihin ka, nakilang hari, luwalhatiin ka, kataas-taasan. Hallelujah. Panginoon, nandito ang mga anak nyo, nakataas ang kamay, Lord. Patunay, Panginoon, na kami po ay ina-acknowledge ang pagiging Diyos mo sa aming buhay, Panginoon. Lord, kayo ang nakababatid ng kanilang mga puso. Lord, kung ano yung desire nila ngayon, nakikita mo. Pero Lord, we pray na sana po, ang laman ng puso nila, ang desire ng puso nila, is to carry that cross. Endure, Panginoon. Kung ano mang meron sa mundo, kahirapan, because Lord, at the end, sabi mo, Lord, whoever endures till the end will be saved. At sabi mo, Lord, our labor in you will not be in vain. Salamat, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. Purihin sila. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, Panginoon. Hallelujah. Lord, whatever the desire of the hearts of your people, let it come to pass according to your riches in glory through our Lord Jesus Christ.
Lord, maaaring may katanungan pa sa paglilingkod sa iyo. Maaaring may mga hadlang. Pero Lord, katagpuin mo po yung hadlang na yan. Kung gusto po ng bawat isa dito, Lord, makapaglingkod sa iyo, let it come to pass as well, Lord God. Sapagkat, Lord, ang tunay na Kristiyano, ang tunay na mananampalataya, ang tunay na meron pong kahalagahan ang pangalang Hesukristo sa buhay niya. Kaligayahan po ang maglingkod at sumamba at manampalataya sa iyong pangalan. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Panginoon, salamat po sa inyong mga anak, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, Lord. Nawa, Lord God, kung ano man po, Lord God, ang kanilang kagustuhan, Panginoon, makapaglingkod sa inyo, Lord God. Magamit niyo, Panginoon, sa anumang kapamaraanan. Makapag-bless sa kanilang kapwa, Panginoon. Lord, may isa pamuhay na dala-dala po ang krus, Lord God, gaya ng paggawa niyo, Panginoon. Nung kayo ipinako sa krus, hayaan niyo, Lord, na ang mga pusong ito, Lord God, matuto na po kaming bit-bitin, Panginoon, ang aming cross, Panginoon. Tanda, Lord God, ng pagpapahalaga sa lahat ng iyong ginawa para sa amin. Kaya, Panginoon, purihin ka, sambahin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Okay, for our announcement po. Yan, bago po tayo tithes and offering, announcement po muna tayo. Opo, sabi po dito, no, announcement special ladies fellowship. Ba't ganun? Shabu-shabu. Shabu-shabu. Pambihira. Mali yung basa ko. Kala ko.